Sa isang madilim na bahagi ng lungsod, isang babae ang tumatakas mula sa dalawang thug sa isang eskinita kung saan siya ay napapalibutan ng mga ito. Biglang may sumulpot na batang lalaki sa likod nila at sinabihan silang tumakbo, pero iniisip lang nila kung ano ang pakay ng bata sa nangyayari, at dapat na siyang umalis kung ano ang makakabuti sa kanya. Sinabihan silang muli ng bata na tumakas kung ayaw nilang mamatay. Pareho nilang iniisip na minamaliit lamang sila o sinusubukang kumilos lamang ng bata ang pagiging gentleman, at nararamdaman nila ang pangangailangang turuan ang bata na huwag makialam sa mga ginagawa ng may sapat na gulang sa kanya. Habang tinatanggal ng bata ang band-aid sa kanyang leeg, nagsimulang lumabas ang ilang langgam mula sa butas na kanyang tinatakpan. At nang biglang, ang katawan ng isang thug ay nahati, at tumalsik ang dugo sa buong mukha ng isang thug. Ang babae, na tila kanina ay nasa panganib at natatakot, ay talagang isang insector at alam niyang makikialam ang bata sa kanyang pagkain. Inihayag niya ang kanyang tunay na anyo upang tapusin ito. Habang tumatakbo ang natirang thug, na natatakot at di na alam ang gagawin, ang batang lalaki ay natatakpan na ng mga langgam, at tinawag siya ng babae sa kanyang tunay na pangalan, ang Black Ant. Kinabukasan, ang mga bug reapers ay mabilis na nagtatrabaho sa pagsusuri sa lugar ng pagpatay, na mas mukhang isang lugar ito ng labanan na may mga hiwa at butas sa lahat ng dako. Nakita nila ang hindi pa nakikilalang ibabang bahagi ng katawan ng isang lalaki. Ayon sa kanilang saksi, na hindi gaanong nagbigay ng impormasyon dahil sa gulat, may isang batang lalaki sa lugar. Ang main researcher ay kumuha ng isang sigarilyo, at ang usok nito ay pumapatay sa isang kalapit na lamok, na nagpapakita ng pesticide attributes. Ang unang paglitaw ng isang insector ay noong 2005, na ito'y mga halimaw na kahawig ng mga normal na insekto na nagsimulang lumitaw sa buong mundo. Nagdulot sila ng kapahamakan saan man sila pumunta, kumakain sila ng may kasiyahan. Ang pinakanakababahala tungkol sa mga nilalang na ito, nang sila ay walang alinlangang sumali sa lipunan, at namuhay kasama ng mga tao nang hindi namamalayan. Ito ang mga insector. Karamihan sa mga tao ay itinuturing pa rin silang isang urban legend, ngunit sila ay tunay na totoo. Kung may pinaghihinalaan silang isang insector, dapat silang makipag-ugnayan sa bug reapers kaagad. Ito ay isang dokumento na binasa ng class head sa isang partikular na classroom. Pinati siya ng guro sa pagbabasa nito ng mabuti, at sinabing alam na ng karamihan sa mga estudyante ang nangyari kahapon sa non-daon. Tila sigurado ang pulisya na konektado ito sa isang insector, kaya dapat na dumiretso ang mga estudyante sa bahay pagkatapos ng klase. Ang class head, si Chua, ay tinanong ng kanyang kaibigang si Bangi Jin kung nakatira siya sa non-daon, na kinumpirma ng class head. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Bangi na umuwi sila ng magkasama, dahil hindi siya ligtas sa paglalakad ng mag-isa. Dalawang lalaki ang nagsimulang talakayin ang mga taong insekto, nang ang isa ay nagtatanong kung naniniwala siya na ang mga bagay na iyon ay totoo. Naniniwala dito ang iba, at sinabi niya na mayroon silang insekto sa kanilang klase, na tinutukoy ang isang lalaki na nagngangalang si Kamison, na mukhang robot. Tinanong ng guro ang lahat para sa takdang aralin na ibinigay niya sa kanila noong nakaraan, ngunit ang buong klase ay nagsimulang magreklamo. Sinabi ng guro na ito ay bibigyan niya ng grado kung gumawa sila o hindi, at makakaapekto ito sa kanilang mga pangkalahatang marka. Habang patuloy na nagrereklamo ang mga estudyante, sinabihan ng guro si Chua na tipunin ang bawat takdang aralin at dalhin ito sa kanya kapag natapos na niyang kolektahin. Sa kalaunan ay tumunog ang bell, at pagkaalis ng guro, sinabihan ng dalawang lalaki si Chua na huwag isubmit ang mga takdang aralin dahil maliban sa kanya, ang buong seksyon ay hindi gumawa nito. Sinabi nila na dapat siyang sumama sa agos ng buong klase. Malinaw na ayaw ni Chua na gawin ito dahil lang sa napaka-irresponsible nila. At nang biglang ihinto ni Kamison ang kanilang pagtatalo sa pamamagitan ng pagpasa niya ng kanyang assignment, na sinasabi kay Chua na ito ang assignment niya. Nagpasalamat si Chua kay Son na may pamumula sa kanyang mukha, at sa pag-upo niya pabalik, nakita niya ang isang langgam sa kanyang notebook. Tila tumatak ito sa kanya kahit papaano. At sa hindi inaasahan, dinurog ng isa sa mga bully ang langgam sa kanyang notebook, at agad itong namatay. Sinabihan niya si Son na huminto sa pag-arte na parang robot, na sinasabing alam lang niyang gawin ang sinasabi ng kanilang propesor.
Nakakainis din ang mukha ni Son at nagtatanong kung bakit laging may benda siya sa leeg, pagbibiro na baka hiki ito. Habang nakatingin lang si Son sa kanila, nagtanong si Chua sa kanyang kaibigan kung ano ang ibig sabihin ng hiki, at namula siya nang marinig ito at sinabihan ng mga bully na huminto dahil wala naman silang alam kay Kami-san. Sa kabila nito, nagpas siyang tanggalin ng isa sa mga bully ang benda, na nagpapakita ng malaking itim na butas sa leeg ni Kami-san. Nagalit ang isa sa mga bully, na sinasabing kung bakit sinusubukan niyang itago ang isang bagay na tulad nito na napaka-cool at kawili-wiling tingnan. Pagkatapos ay napansin ng bully ang isang langgam na gumagapang palabas ng butas, at bumaba sa leeg ni Son, na nagpatakot sa kanya. Bumagsak siya sa lupa, at sinasabi sa isang bully na kalalabas lang ng langgam mula sa leeg ni Son, na iniisip ng kapwa niya bully na namamalik mata lang ito. Nagtanong si Jin kay Chuo kung crush ba niya si Son, na ikinamula niya at itinanggi ito, ngunit sa kanyang isip, iniisip niya na natural lang na magustuhan siya. Siya ay napaka-athletic, masipag mag-aral, at kumakain na parang toro. Paano ka makakahanap ng ganoong klaseng lalaki muli? Maya-maya, ay pumunta si Chuo sa teacher's lounge at ibinigay sa kanilang guro ang natapos na mga takdang aralin, na siya at si Kami-san lamang ang nakagawa nito. Ang guro ay nagmumura tungkol sa iba pang mga mag-aaral, at sinabi kay Chuo na siya at si Son ay maaari nang makauwi, dahil lahat ng hindi nakagawa ng kanilang takdang aralin ay pupunta sa garbage collection pagkatapos ng klase. Habang naglalakad pabalik si Chuo, iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin ito sa iba, pero baka magalit sila pag nalaman. Ayaw niyang umuwing mag-isa, kaya napagdesisyonan niyang yayain si Son na umuwi kasama niya. Dahil pareho lang silang taga Dongwon area. Pagbalik niya sa klase, nakita niya si Son na ibinabalik ang kanyang band-aid malapit sa salamin. Ipinaliwanag ni Chuo ang sinabi ng guro, at nagtanong kung gusto niyang umuwi nang magkasama sila. Humingi ng paumanhin si Kami-san, sinabing hindi siya uuwi ng maaga dahil may gagawin pa siyang iba. Nag-aatubili, umalis agad si Chuo dito. Sa incinerator, nagsimulang maglinis ang mga estudyante. At galit na galit ang mga bully na kailangan nilang manatili dito at maglinis ng ilang oras. Sinabihan sila ni Jin na maglinis na lang para mas mabilis na matapos, at nagtanong kay Chuo kung makakakuha ba sila ng karagdagang marka para dito. Tumugon si Chuo ng hindi habang nakayuko ito, at malungkot na nagwawalis sa gilid. Nagtanong si Jin kung bakit hindi pa siya umuwi, at sinabi niyang hinihintay niya siya. Inihayag niya na tinanggihan ni Kami-san ang kanyang imbitasyon, kaya wala siyang makakasama sa pag-uwi sa kanilang bahay. Nagulat si Jin na nakakuha siya ng lakas ng loob ngunit sa tingin niya ay masyadong malupit si Son. Ipinagtanggol ni Chuo si Son, na sinasabing siya ay talagang napaka-sweet at cool. Habang ang iba ay patuloy na nagtatrabaho, ang mga bully ay pumunta sa likod ng isang gusali para mag-smoke break, at pinag-uusapan pa rin ang tungkol kay Son at sa mga langgam. Nangangako ang bully na nakita niya ito, at guguluhin niya si Kami-san bukas, ngunit tila hindi na niya ito magagawa, dahil naghihintay sa kanila ang isang insector, na sabik sa kanilang mga laman. Agad na pinatay ng insector ang isa sa mga bully, na ang isa sa mga ulo ng mga bully ay direktang lumipad sa paanan ng isang kaklase. Siya ay agad na nagsimulang sumigaw at tumakbo palayo, na sinasabi sa lahat na lumikas na dahil mayroong insector sa bakanting lote. Sa paglabas ng insector sa kanyang pinagtatagwan, inuulit niyang sabihin ang mga salitang, "Sinabi ko na sa inyo." Paulit-ulit niya itong sinasabi habang pinapatay ang lahat ng hindi nakakaiwas ng mabilis sa kanyang mga pag-atake. Kahit nasubukan ng mga estudyante na umiwas sa kanya, napakabilis ng mga insector kumilos para sa karaniwang mga tao. Biglang napaatras si Jin dahil sa isa sa mga lalaking estudyante, na ngayon ay nasa full survival instinct mode. Kaya't natural niyang nagawa ang bagay na ito. Nang bumagsak si Jin, nontog ang ulo niya sa bato. Agad na pumunta si Chuo sa kanyang kaibigan, at sinabihan niya itong gumising dahil kailangan na nilang tumakas. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang insector ay nasa likod na nila, at paulit-ulit ang sinasabi niyang salita. Si Chuo ay bumangon upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan, ngunit nang biglang ibinukas ng insector ang carapace niya, at naihayag ang ulo ng guro, na sinasabi kay Chuo na pinauwi na siya nito pagkatapos ng klase. Nagulat si Chuo dito, ngunit galit na galit ang guro,
at sinabi sa kanya na hindi niya ito dapat gawin pero kailangan siyang patahimikin ng tuluyan. Bago dumampi ang kanyang malakas na pag-atake, isang mabilis at napakaraming linya ng mga langgam ang malinis na pinutol ang dalawang braso ng halimaw na guro, na nagligtas sa buhay ni Chua. Nang tingnan niya kung sino ang nagligtas sa kanya, nakita niya ang isang tao na nakasuot ng itim na suit, halos mukhang isang bida mula sa comics. Habang nakatayo ng matatag ang bida na nakaitim na suit, nawala ng malay si Chua, dahil ang lahat ng ito ay labis para sa kanya. Hinawakan siya ng bida bago pa siya bumagsak. Nagtanong sa kanya ang guro kung bakit niya pinapatay ang kanyang sariling kauri, at alam ng guro na siya ang sikat na si Black Ant, at siya ba ay lumalaban para sa mga tao. Ang kahangahangang anyong ito ay si Kamison. Ang guro ay nagsimulang sumigaw sa kanya, sinabing sila ay nasa itaas na ng food chain at salamat sa kanilang walang katapusang ebolusyon. Nalampasan na nila ang lahat ng iba pang uri ng mga hayop sa planetang ito, at hindi na kailangan pang protektahan ang mga hamak na nilalang na mga tao. Hindi sila katulad nilang mga insector. Nagbigay ng tugon si Son ng isang suntok na nagpalipad sa guro sa kalapit na gusali. Pinuhat niya ang dalawang babae at dahan-daw ang inilapag sa isang ligtas na lugar, habang sinasabing hindi niya ipinaglalaban ang mga taong ito. Siya ay nakikipaglaban para sa ibang bagay, parang katulad din siya ng iba. Na nanghuhuli lamang, sinabi ng Verong halimaw na siya ay sobrang malnourished, dahil siya ay kumakain ng kanyang sariling uri. Pero okay lang kung yun ang gusto niyang gawin. Nahihirapan din ang guro sa paghahanap ng pagkain, kaya nais niyang kainin si Kamison ngayon, at hayaan na ang mga estudyante. Siya ay umatake kay Son sa anyong bola niya, na talagang na-manage na mapatamaan siya. Kahit na sinubukan ni Son na pigilan ang pag-atake, napatunayang napakalakas nito, na nagpalipad sa kanya sa ilang mga puno. Sinabi ng guro na kahit wala ang kanyang mga braso, kaya pa rin niyang pumatay ng isang mahinang katulad niya. Para siyang langgam, na naupo lamang at dudurugin ngayon ang kanyang katawan. Tumalon ng mataas ang Verong halimaw, at naglunsad ng pag-atake gamit ang kanyang sarili patungo kay Son, na sinasabing hindi niya ito maiiwasan at tinamaan ng buong bigat ng pag-atake si Son. Paulit-ulit itong ginagawa ng guro, na nakikita ang katawan ni Son na durog sa bigat ng lahat ng puwersa, na wala siyang magawa. Habang naghahanda ang guro ng isang pangwakas at pinakamabigat na pag-atake, sinabi ni Son sa mga langgam na maghanda para sa laban habang sumusugod ang kanilang kalaban. Buong puwersa na namang dinurog siya ng guro, ngunit hindi napansin ng guro ang nakanganga butas sa kanyang dibdib dahil sa lihim na sandata ni Son. Sa kanyang posisyon, gumamit si Son ng pagbabago upang alisin ang mga langgam sa kanyang mga binti at ito'y ipadala at pagandahin sa kanyang mga braso sa isang bagay na talagang nakakatakot. Sinabihan siya ng guro na lumayo, at ginawa iyon ni Son, na ibinato siya ng buong lakas. Hindi si Son tumigil doon, ginamit niya ang momentum para sunggaban ulit ang guro at ihampos ito sa lupa. Bago makapagtanong ang guro kung saan nagmumula ang kanyang kapangyarihan, muling binuhat siya ni Son sa itaas at sinimulang durugan ng dahan-dahan gamit ang mga kamay. Nakiusap ang guro sa kanya na huminto, sinabing hindi pa siya nag-evolve ng sapat sa kanyang buhay upang maabot ang kanyang tunay na anyo. Walang awa sa kanya si Son, at tulad ng isang lata ng soda, dinurog siya ni Son ng pira-piraso. Nang natapos na ang layunin ni Son, sinabi niyang medyo nagugutom na siya at pupunta siya sa restaurant. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may isa pang insector na tila nanunood ng laban kanina, na may matinding pananabik. Sa kalaunan, pumunta na sa pinangyarihan ang mga bug reapers, na may mga maraming mag-aaral na kumukuha ng mga larawan at ilang mga reporter doon, upang pag-usapan ang sitwasyon. Ang main researcher at ang isang bagong dating na opisyal ay nagsimulang tumingin sa paligid ng lugar, na napansin na ito ay naging isang lugar ng digmaan. Marahil ay mga insector ang naglalaban, ngunit bakit ginawa nila ito sa napakaraming tao sa lokasyon ng eskwelahan? Naaalala ng main researcher kung ano ang sinabi sa kanya ng Thug tungkol sa paglitaw ng bata, at itinuturing na baka nilalabanan niya ang iba dahil sa teritoryo niya ito o ano paman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga worker ng Bug Reaper, na ang estudyanteng nakaligtas sa pag-atake ng taong salagubang ay nagising na, at sinabing isang lalaking nakasuot ng black hero suit ang nagligtas sa kanya. Habang naglalakad sila papunta sa ambulansya, narinig nila na ang isa pang estudyanteng nakaligtas ay ini-interview.
Sinabi niya na agad niyang nailigtas ang lahat ng kanyang mga kaibigan na hindi nakatakas, at mabilis na iniulat ang eksenang ito sa Bug Reapers. Sinasabi niya ang lahat ng kasinungalingang ito ng may ngiti, at sinusubukang ipakita sa kanila ang footage na nakuha niya sa taong salagubang, ngunit ang kanyang mga pag-record ay na-blackout at karamihan ay mga corrupted. Sinabi ng Bug Reaper na kung talagang may kung ano ang batang iyon, ang mga journalist ay hindi dapat nauna dito, kaya dapat silang paalisan upang maiwasan ang panghihimasok sa sistemang ito. Ang main researcher ay nagsabi sa Bug Reaper na huwag na lamang pansinin ito, dahil ito ay hindi na isang urban legend, kaya natural na ang media na makisali. Ang may peklat na researcher ay nagtatanong kung ito ba ay dapat seryosohin, dahil maliban na lamang kung may biktimang nakasaksi nito mismo, mahirap paniwalaan ang pagkakaroon ng mga bagay na ganito. Nakarating na sila sa kinaroroonan ni Chua, kung saan kausap niya ang kanyang ina sa telepono. Ibinalik ni Chua ang kanyang respiratory helper sa kanyang bibig, dahil hindi niya gusto ang mga taong naninigarilyo sa paaralan. Ang researcher na naglabas ng sigarilyo ay nagsasabi na ito ay talagang isang insect repellent, ngunit siya ay titigil para kay Chua. Nagtanong ang researcher tungkol sa sitwasyon, tinatanong kung naaalala pa ba niya ang anumang bagay na mahalaga sa eksena. Ipinaliwanag ni Chua na noong sinubukan silang patayin ng halimaw na dating guro nila, lumabas ang isang taong nakasuot ng black suit. Ang may peklat na researcher ay nagtanong kung bakit niya tinawag ang nilalang na parang isang tao, at sinabi ni Chua na hindi niya alam, parang tao lang siya kahit iba ang itsura niya. Nahimatay siya pagkatapos nun, kaya wala na siyang ibang maalala, pero alam niyang ang nilalang na iyon ang nagligtas at nagprotekta sa kanila. Ang main researcher ay nagtanong kung mayroon pang ibang mga mag-aaral maliban sa kanya na hindi sumama sa paglilinis, at sinabi ni Chua na mayroong isang mag-aaral. At ito ay si Son. Nang makauwi na si Son, malugod siyang inanyayahan ng kanyang lola at sinabihan siyang kumain muna habang nakahanda na ang lahat ng paborito niyang pagkain ngayon. Tinitingnan ni Son ang pagkain ng may pagkasuklam at sinabing hindi siya nagugutom. Napansin ng lola niya na siya ay may pasa at marumi sa ilang bahagi ng katawan, at nagtanong kung ayos lang ba ang apo niya. Kinumpirma ni Son ito, at humihingi muli ng paumanhin na hindi niya matitikman ang kanyang luto ngayon. Sinabi ng lola niya na hindi na mahalaga iyon basta malusog siya. Sinabi ng lola niya sa kanya na pumunta na siya sa kanyang silid at huwag mag-alala tungkol sa pagkain dahil sigurado siyang kailangan niyang magpahinga. Nakonsensya si Son at sinabing kakainin niya itong lahat bukas. Pagkatapos niyang pumasok sa kanyang silid, nagsimulang umiyak ang kanyang lola, dahil ang kanyang masiglang apong lalaki, ay naging isang misteryosong tao na nagiging mas kakaiba sa araw-araw. Pagsapit ng gabi, ang mga langgam ni Son ay nagsimulang magdala ng mga piraso ng isang bagay sa kanyang silid, sa pamamagitan ng paglusot nila sa nakabukas na bintana. Ang balita tungkol sa nangyari sa high school ay nagsimulang naging mainit, kung saan ang mga tao sa paligid ay nagpapahayag ng kanilang takot sa mga insekter. Sinasabi nila na ang mga insekter ay isang salot sa kanilang mapayapang buhay, na namumuhay kasama ng lahat na walang pakialam sa mundo. Naniniwala sila na ang mga insekter ay dapat napaksain lahat ng sabay-sabay. Ang mga langgam ay dahan daw ang bumalik sa katawan ni Son, habang sinisimulan niyang maramdaman ang pagkain na nakuha nila para sa kanya, at kung saan nila ito nakuha. At ito ay galing sa isang salagubang.